Magandang gabi, ako si Tristan Odalo para sa Newswatch Plus. Patuloy ang paghahatid natin ng mga impormasyong napapanahon at on-demand sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. At ngayon, sa puntong ito, makakapanayam natin si Kabataan Party List Representative at House Prosecution Spokesperson, Congressman Rene Ko. Thank you so much, Congressman Ko, for granting this interview. I'll start with isa sa mga naging highlight ng cross-examination ng defense team would be the pinpointing of typographical errors sa mga document na ginamit ng NBI sa pag-iimbestiga sa kaso ni Vice President Sara Duterte. What do you make sense of this approach and strategy? Sa atin bahagi yan ng na-identify nating strategy ni VP Sara Duterte na three-dimensional or 3D, no? Delay, derail, drama. And yung nakita nating pagbukas ng discussion ng typographical errors, bahagi po yan ng derail. Kasi hindi naman naatake, hindi naman naapektuhan yung meat ng evidence na andyan yung video. Pinanood natin lahat. Uncontestable yung sinabi ni VP Sara Duterte. Yung explanations, pwede tayong mag-vary, pero sa punot dulo naman, yung wini-weigh natin is yung sinabi ni VP, makakaapekto ba yon sa pagtingin ng publiko, sa paghawak niya ng posisyon ng kapangyarihan. Isang aspect lang dun yung ito other high crimes na impeachable offense, no? And nakita nga natin isang bahagi ng derail strategy pa yung sinabi na, okay, felony ba yan? Crime ba yan under revised penal code or criminal law? Ang sa atin, no, yung death threats na ginawa ni VP, sobrang bigat. No, napasok siya sa 3 impeachable offenses. Yan po ay other high crimes, yung isa. Nandyan din yung culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. So, yung dalawang yun, hindi pa nga masyado na pag-uusapan eh. Pero ginagawa natin yung ebidensya, nilalatag para alam ng Senado kung paano nila lilitisin ito, pag-uusapan ito, and yung publiko din syempre nakita na finally yung ebidensya. And kahit nagpasikot-sikot, no, even yung mga pagtatanong ng senator judges dito kay NBI Regional Director Jeremy Lotok on the value of the video na ginawa at yung yun nga yung issue kung bakit nagkakaroon ng mga mali sa mga dokumento. At the end of the day, he said that these errors do not change the findings of the NBI na nagkaroon talaga ng na nag-commit talaga ng grave threats at inciting to sedition. Do you agree or echo that sentiment? Tama si Attorney Lotok na anumang typographical errors, anumang ibang context na gusto nating ma-appreciate dito, hindi po nagbabago na may ganong binitawang salita si VP Sara. At nasa video ito, hindi lang din to isang beses sinambit, may ibang mga press conferences pa na ganun din po yung sentimiento na hawak niya. No, na may kinausap siya para pumatay. At ang papatayin ang presidente, first lady, former speaker of the house, mga matataas na posisyon. No? And gusto din natin, kung may ganitong mga salita, malaman bakit. At kung ano man yung rason, may pananagutan. Kasi nakita nga ng NBI, no, sa pagtingin na at pag-parse through ng sinabi, grave threats yan, krimen yan. Hindi siya freedom of expression. And therefore, anong klaseng pananagutan, no, anong effect niyan sa paghawak niya ng posisyon ng kapangyarihan or public office na ngayon ay nililitis natin. Because may mga comment naman on social media, particularly from former presidential spokesperson Harry Roque, sabi niya, if may threat nga, impeachable offense ba yan? Is it because the vice president holds the second highest position in the land, mas mabigat yung accountability pagdating sa mga ganitong remarks? Definitely. Hindi po simple lang o patumpik-tumpik yung paghahawak ng posisyon ng kapangyarihan. Yan po ay may kaakibat na responsibilidad na nakalagay sa batas, pero para sa akin, more importantly, you are an example to the youth. And yung galaw, asta, behavior, salita, lahat po yan ay tinitignan para kung paano tignan yung pamumuno, no, sa kinabukasan. Kaya po sa atin walang espasyo yung ganitong pagbabanta sa pamamahala. No, gusto natin yung pinapakinggan yung saloobin ng mamamayan at syempre ipinanghahawakan ito para gawin yung trabaho nila. Hindi po yung what happens or what we're seeing, may pagbabanta, pagkokontrata ng assassin, no, na contrary to the VP's statement as of recent,
it exists. It's in video. We saw it all. And sa atin na ngayon, ano ibig sabihin yan sa paghawak niya ng posisyon? And hindi rin po ito because the issue of free speech is also being used by the defense, 'di ba? Sinabi niya, hindi ba siya katulad ng mga ordinaryong Pilipino na maaaring magbigay ng opinion? When does free speech end sa part ng isang mataas na opisyal? Kahit nga hindi mataas na opisyal the freedom of expression is limited when the rights of others are affected o nasasagasaan. In this case, may karapatang mabuhay ang tao. At kung sumasagasa na sa karapatang mabuhay ng tao ang isang pananalita, no, may hangganan yung kalayaan sa ganong klaseng pananalita. So sa atin, dahil tayo may right to life, liberty, security, etc., hindi po unlimited yung freedom of expression to that extent. More so, kung ito ay public official, may mga standards in our laws, in the oath, kung paano i-discharge yung duty na yon, kung paano mananalita. And kung dun pa nga lang sa minimum bar for normal citizens, may paglabag na kasi grave threats is a crime. And, hindi naman natin gustong ituloy-tuloy lang yung pananalita pag krimen na yung nangyayari. What more pa kung may standard tayo ng public official na mas mataas pa. Because nasabi ni Attorney Mark Vinluan na wala naman tayo sa martial law. Therefore, bakit hindi pwedeng maging covered ng free speech yung nasabi ni Vice President Duterte? Is that a right argument for this case? That's an unfair assessment. Ang sa atin, meron tayong malawak, malalim na kasaysayan na pag-aaral ng limitations on freedom of expression under martial law. Hindi po saklaw ng limitation na yon yung nire-raise ni VP Sara Duterte. No, in fact, nakita natin na malaya niyang sinabi yon. Ang nangyayari, pananagutan dahil yung sinabi niya ay krimen. No, yung pagsambit niya, grave threats, may elements po yan sa criminal law. Isa na doon, yung pag nagbitaw ka ng salita at yung salita na yun ay isang krimen kung gagawin, no? Kung papatay ng isang tao, krimen yun, 'di ba? Hindi naman po natin pinoprotektahan yung pananalita ng pagpatay ng ibang tao. In fact, yun ang ayaw natin. Ayaw natin ng kultura ng karahasan, ayaw natin ng kultura of impunity. And gusto natin, pag andito yung mga tao, na they can freely say, freely criticize public officials in their capacity as ordinary citizens. But such is different from public officials na may standard ng pananalita na beyond threats, paano ka mag-criticize ng policies? Diba? Nasabi rin po ng defense na kumbaga parang gusto nilang mapakita na hindi nagkaroon ng patas na pagtrato ang NBI, for example, in looking into the alleged threats no sa buhay ng pangulo at sa buhay ng vice president. Dito sa issue ng Operation Romanov at yung sa hindi naging patas na pagtrato ng NBI sa threat to lives of the two highest officials, ano po sa tingin nyo dito ang gustong palabasin? May concept of double standard na gustong palitawin sa pagbukas ng usapin ng Operation Romanov, 'di ba? Na because may ganito pala, bakit kapag may banta sa buhay ng presidente, may kaakibat na action yung NBI, tas dito daw wala. Pero two points of rebuttal ang nakita natin during the testimony of Attorney Lotok. Una, may opportunity na binigay kay VP Sara and even kay Miss Princess Maui para magbigay ng impormasyon sa NBI tungkol doon sa concern. Pero hindi po pumunta at the given opportunities despite repeated attempts to contact them yung ganong impormasyon. So even on that instance, paano na magagawa ng NBI yung trabaho nila kung hindi naman po kuha ng impormasyon na kailangan? Ikalawa, yun nga po, may findings na ang unang nagbukas nito, nagsambit nito sa publiko ay si Mayor Baste Duterte na dahil kapwa-kapamilya niya si VP ay nasa kampo, no? And nakita naman natin kung paano siya pumosisyon publicly. So, given that, no, mag-iiba yung context, no? Saan na directed yung quote-unquote Operation Romanov? So, magfo-fall apart yung
gustong iset na double standard because of yung nai-establish natin so far in the testimony. But again, hindi pa naman tapos yung investigation. Yung senator judges nagsabi rin po na may iba pang mga witnesses or maaari iba pang impormasyon na makakapagbigay ng further information kung saan ba unang nanggaling to or if it exists in the first place. Yun po ang ilang mga concerns natin. Pero ang sa atin, kahit ano man yung mangyari dito sa Operation Romanov, hindi po nagbabago na may banta pong pinitawan si VP Duterte at meron po siyang responsibilidad na sagutin bakit niya ginawa yun. And for the longest time, yun po yung binubukas natin kay VP at hanggang ngayon hindi pa rin nakukuha nating sagot. So, nandito na tayo sa impeachment trial, the best avenue for explanation. We hope that VP takes this opportunity to explain the words that she shared. And of course, alongside the other questions of the people on confidential intelligence funds, on her unexplained wealth, and of course, ano po ibig sabihin nito sa pamumuno niya. Inabangan nga natin, no, kung pagpapakita ba si Vice President Duterte ngayong araw, no, dahil inaasahan din yung pagsalang ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. But earlier today, nagbigay na rin siya ng pahayag, no, in her assessment of the 4-day impeachment trial. Sabi niya walang naipakitang ebidensya, walang napatunayan na siya ay kumausap ng assassin at ginagplanuhan ng pagpatay sa Pangulo. Itong pahayag na to ng Vice President, how do you what's your reaction to that? And sa tingin nyo ba sa pagtatapos nitong examination kay Jerry Milotok, nananatili pa ring matibay yung mga ebidensya laban kay Vice President Duterte? Gaslighting po yun. Ghosted na nga tayo, gaslit pa tayo. Kasi hindi totoo na walang ebidensya. Hindi totoo na walang kinontratang assassin. What we're going at and after is her words, di ba? Nakita natin yung video, nakita natin yung ebidensya, pinanood natin ng sabay-sabay. We're wondering nga kung saan nanggaling yung ganong sentiment kasi tayong lahat ay makakapag-testify sa mga sinambit na salita ni VP Duterte. So now, ano ibig sabihin nun? Yung affidavit of investigation helped a little. No? Sila nag-assess yung words na to. Saan yan papasok na krimen, if any? So they found na it could be under grave threats, for example. No? And meron ding mga iba pang mga kalakip na evidence, for example, yung mga testimonies, affidavits ng reporters that said, yes, we were there nung sinabi ni VP yon. May iba pang mga video evidences, press conferences some days after na nag-follow through yung same sentiment naman na hindi lang yung that one press conference ng gabi, sinambit niya yung mga salita na yon, etc. So, what we're establishing here ay may nangyari na ganon. Hindi lang po ito imagination nating lahat na madidispel kasi sinabi. Nangyari po talaga siya. So ngayon, nasa na po ang sagot ni VP Sara kung bakit niya sinabi yon. Congressman Rene Co, House Prosecution Spokesperson. Ma'am, thank you so much for your time and for this interview. Thank you po.